Magandang araw mga kabopols. Ang GDP o Gross Domestic Product ay madalas mong maririnig kapag pinag-uusapan ang ekonomiya ng isang bansa. Pero ano nga ba talaga ito? Bakit mahalagang indicator ito? At ano naman ang GDP per capita? Bago ang lahat, kung ikaw ay kumukuha ng kursong economics, walang silbi tong videong to sa'yo sapagkat ito'y sobrang pinasimpleng paliwanag. Pero kung ikaw yung bopols na hindi nakinig sa guro mo noong nag-aaral ka pa at gusto mong maambunan ng konting grasya ng kaalaman, manatili at panood. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang GDP ay ang kabuuang halaga ng produkto at serbisyo na nalilikha ng isang bansa sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, lahat ng pinroduce na pagkain, banig, serbisyo ng doktor, haircut, sapatos at damit, lahat ng to kapag pinagsama-sama ang halaga sa pera, yan ang GDP. Ginagamit ang GDP bilang pangunahing sukatan kung gaano kaaktibo o kalaki ang ekonomiya ng isang bansa. Kapag mataas ang GDP, ibig sabihin marami ang negosyo, maraming produkto ang ginagawa at malamang maraming trabaho. Halimbawa, ang US ang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo sa ngayon. Meron itong GDP humigit kumulang na $27 trillion. Pero mahalagang isaalang-alang, hindi ibig sabihin na porket mataas ang GDP ay mayaman agad ang lahat ng tao sa isang bansa. Halimbawa, ang GDP ng Pilipinas ay humigit kumulang $400 bilyong. Mataas, di ba? Pero kung hahatiin mo yan sa mahigit 100 milyong Pilipino, makukuha mo ang tinatawag na GDP per capita. Ito ay ang halaga ng GDP na dinivide sa kabuuang populasyon ng bansa. Ito ang magbibigay sa iyo ng idea kung gaano kayaman ang bawat mamamayan o anong klase ng buhay meron sila. Halimbawa, makikita natin sa talaan, ang India at UK ay hindi nagkakalayo ng GDP. Pero dahil lubos na mas malaki ang populasyon sa India, mababa ang per capita nito. Ibig sabihin ang average Indian citizen ay lugmok sa kahirapan kumpara sa average UK citizen. Isa pang halimbawa ay ang Bangladesh at Norway. Sa GDP, halos walang pinagkaiba, pero sa GDP per capita, langit at lupa ang layo nila. Dahil ang Norway ang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Nagigets nyo na ba kabopols? Pero syempre, average lang to. Hindi ko sinasabing walang naghihirap sa UK o Norway. Hindi rin ipinapakita sa GDP per capita ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Ibig sabihin, pwedeng sobrang yaman ng ilan habang ang karamihan ay naghihirap. Kaya mahalaga ang GDP at GDP per capita. Hindi lang ito basta numero, kundi salamin na nagbibigay imahe sa kung anong klaseng ekonomiya at mamamayan ang meron ng isang bansa. Kaya sa susunod na matanong mo sarili mo kung gaano kalaki ang ekonomiya o gaano kayaman ang mamamayan ng isang bansa, itong dalawang bagay ang pangunahing titignan mo. Pero huwag tayong basta maniwala lang sa mga stats. Mas mahalaga pa rin ang tanong kung nararamdaman ba ng taong bayan ang pag-unlad. Hanggang sa muli mga kabopols.